Ako po si kapatid na Abigail Flores Salonga sa lokal po ng Imus sa distrito po ng Cavite South. Ako po sa ngayon ay may tungkulin bilang isang diakonesa at may tungkulin din po sa Buklod. Ako po ay nakapagtapos ng professional caregiver pero sa ngayon po ako ay financial advisor at sa sales din po ako sa aming sariling trading. Ako po ay lumaki na masasabi ko pong relihiyosa kasi lumaki po ako sa protestante, sa Unida Evangelical. Ang mga magulang ko po ay may mga tungkulin doon sa dati naming relihiyon. Nung ako po ay nakapag-asawa, naging 7-day Adventist po ako dahil ang napangasawa ko po ay isang Adventist. Nag-aaral din po ako doon sa Adventist at nabautisman po sa Seventh-day Adventist Church. Prioridad ko po na sa buhay at lumaki po ako na relihiyosa dahil ang mga magulang ko nga po ay lumaki po ako na nagsisimba doon po sa dati naming relihiyon. Hanggang nakapag-asawa po ako, talagang inano ko po na mapalaki ko ang mga anak ko sa simbahan na naglilingkod din po. Dahil sa akin po, gusto ko po talagang maligtas eh. Hindi lang po ako ang buong kong sambahayan, ang buong kong pamilya. Kaya talagang sisikap ko po na maturuan ng mga anak ko na nakilalanin ang Panginoong Diyos. Noong kami po ay nasa Seventh-day Adventist, ay masasabi ko pong masigasig kaming Seventh-day Adventist. Kasi po, nag-aaral kami, nagsiseminar kami, doon po lumaki ang mga anak ko at meron din po kaming mga tungkulin doon mag-asawa. Nasa family ministry po kami sa distrito ng Lower Cavite 3B. Ngayon po, nung nag-aaral po kami, nagsiseminar po kami dahil kami po ay naging misyonero, mga missionary po, naging medical missionary, yun po ang tawag doon. Nung nag-medical missionary po kami, pumupunta po kami sa bundok, nagtuturo ng tungkol sa health, nagmi-mission kung saan po. Sa sarili po namin, wala pong sponsor, kundi sa paghahanap buhay namin mag-asawa, tapos po pupunta ulit kami, magbubundak po kami. Ngayon po, yun po, nagmi-mission po kami, na pupunta kami, nagsiseminar po kami sa Bohol, Dumaguete, doon po kami nagmi-mission. Ngayon po, sa pag-aaral po namin, napag-aralan po namin yung nag-iisang tunay na Diyos. Nung nag-aral po kami nag-iisang tunay na Diyos, yung mga kasama po namin sa grupo, meron po kasi kaming naging grupo na naniniwala sa only true God, yung true God. Ngayon po, mas nilawakan po namin yung pag-aaral na mag-asawa, lalo na po yung aking asawa. Sa pag-aaral po namin doon, ay nakita namin na parang iba yung napag-aralan natin sa ginagawa na namin sa Seventh-day Adventist. Kaya po ang nangyari ay sumisimba pa po kami doon, pero may question na po sa amin. Hindi na po kami makakanta dahil meron tong Holy Holy, di ba po, Holy Holy, tapos Blessed Trinity. So hindi na po namin yung makanta kasi iba na po yung nalaman namin na aral na sa pag-aaral po namin. Ngayon po, Tinex Brigade po kami kasi nga po kami ay mga nasa distrito, may mga tungkulan po sa Seventh-day Adventist na hindi kami na maaring kausapin ng iba naming kasama dahil baka may dala na kaming maling aral. Kami naman po, hindi na rin sumimba doon dahil ayaw namin na yung mga kaibigan namin doon, mga kasama namin doon sa kapilya. At nag-aral pa po kami. Sa pag-aaral po namin, lagi po kaming nakikinig kay kapatid na ventilasyon. So, lahat po yun pinapakinggan ng asawa ko, kami po sa pamilya. Tapos po, sabi niya sa akin, i-search mo nga, bago po yun, nagtanong siya sabi niya sa akin, i-search mo nga, ano bang relihiyon yung naniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Hindi ko po akalain na ang iglesia po pala. Yun po, nagpatawag po siya, yung asawa ko, ng mga dati niyang inuusig, na gusto niya po mag-aral sa Iglesia ni Cristo. Kaya kami po at saka yung mga anak po namin napuntahan po ng isang manggagawa at nag-aral po kami. Umpisa pa lang po sa pag-aaral namin. Sabi po nga ng asawa ko,
nung binasa ko dun sa online, kung ano ba yung mga pinaniniwala na iglesia, may mga bagay dun na parang, parang hindi ko pa po kasi alam. Sabi ko, may sugo, yung ganun. Hindi ko pa po kasi naintindihan. Sabi niya, huwag mo muna isipin yan. Sabi ng asawa ko, ang importante, nasa kanila yung pinaka-importante. Kasi, syempre po, yung paniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Kaya yun po, nag-aral po kami. Umpisa po na nag-aral po kami ng mga lesson. Ipinapanalangin din po namin yun sa bahay namin. Na ipakita sa amin ng Panginoong Diyos yung katotohanan. Nung malaman po ng mga kasamahan namin dati sa naming relihiyon, sa Seventh-day Adventist, na kami ay nag-aaral sa Iglesia ni Cristo, marami po silang pumupunta po sa amin. Kinakausap po kami, tapos pinapaliwanag po nila, baka daw na-confuse lang kami or doon sa pagkakaintindihan sa doktrina doon sa Seventh-day Adventist. Kaya nagpupunta po sila sa amin, pinapaliwanagan po nila kami. Pero ganun din po, mas lalo po kaming nakita namin yung pagkakaiba yung liwanag po sa Iglesia ni Cristo na mga aral. Kaya nagpatuloy po kami. Sa panahon po na kami ay nagpatuloy sa pag-aaral ng mga doktrina ng aming buong sambahayan, lalo pong lumalim ang pag-aaral po namin at lalo ko pong napatunayan na ang Ka Felix Manalo ang tunay, ang sugo ng Diyos sa huling kapanahunan, sa ating pong panahon. At sa mga pagsamba rin po, ako po ay masaya na nasa tunay po ako, na narinig po ako ng ating Panginoong Diyos sa aking panalangin dahil ang sinasamba ko na po ay ang tunay na Diyos. Nabautismahan po kami noong July 14, 2020. Kami po yung mga unang nabautismahan after pandemic po. Dito po sa Tagaytay po, sa Silang po. Ipinapangako po sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo na lalo po kami magtatapat sa Kanya at lalo po na kami magsisikap na maipahayag pa ang Kanyang mga banal na salita at mas lalo pang marami kaming mga mahal sa buhay, mga kaibigan na maanyayahan sa Iglesia ni Cristo upang makita nila rin at ang katotohanan. At dito po sa iglesia ay nandito po ang tunay na Diyos at tunay na pagsamba. Sa pagtuturo po ng ating kapatid na Ka Eduardo Manalo, ay lalo po namin nakikita ang halaga po ng Iglesia ni Cristo sa ating kapanahunan. Lalo pong napapagtibay ang aming pananampalataya. Lalo po kami nahahanda kung ano man ang mararanasan natin sa panahon pang darating. At lalo pong nating ihahanda ang ating sarili na lalong pang magsikap na makapag-anyaya pa dahil po ito ay ating tungkulin.